Ni-raid ng mga autoridad ang isang bodega na pag-aari ng mga Chinese na kung saan ay dun po nakumpiska ang tune-tuneladang sangkap sa paggawa po ng bomba. Ang kahina-hinala pa po dito sa mga Chinese na ito, dun sa area ng bodega na yan na kung saan nakaimbak yung mga materyales sa paggawa ng bomba, mga Chinese lang ang pwedeng pumasok. Aba, ay may itinatago nga, nakawalang hiyaan itong mga ito. Mabuti na lamang natimbog ng mga autoridad. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa po tayo mga kaistorya. Ang sabi sa balita ni ABS-CBN, plantang nag-iimbak ng kemikal sa paggawa ng bomba, sinalakay. Basahin nga natin, sinalakay ng NBI ang isang industrial plant sa Marilao, Bulacan na kahina-hinalang nag-iimbak ng mga kemikal na sangkap umano sa paggawa ng bomba. Napasok na ba talaga tayo ng mga Chinese nationals? Tayo ba talaga ginagapang na ng mga Chinese nationals? Bakit dito pa sila sa Pilipinas dumayo? Ang nakadeklara raw sa papeles nitong planta na nitong bodega na ito ay yung kanilang ginagawa ay isang metal alloy, hindi bomba. Pero bakit sangkap sa paggawa ng bomba yung nandoon na nakumpiska sa kanilang bodega? Ba? Gumagawa ba ng bomba rito ang mga Chinese nationals sa utos kaya ng gobyerno ng China? Napapatanong tayo at tayo ay naaalarma dahil itong balitang ito, mga kaistorya, kahina-hinala. Alam nyo naman ang mga Pilipino, mga kaistorya, ilag na tayo sa mga Chinese nationals na yan, yung mga illegal na yan ha, hindi kasama yung mga matitino. Dahil po, sa mga kawalang hiyang ginagawa nila sa atin, tayo talaga'y nangangamba, nag-aalala, nababahala, mga kaistorya. Lalo na po, isang mataas na opisyal ng gobyerno natin noon, dating senador, si Senator Panfilo Lacson, nagdududa na baka tayo napasok na ng mga militar ng China. Ano po sa palagay ninyo? Comment po kayo, mga kaistorya. Sa bisa ng search warrant, tumambad sa mga operatiba ang mga nakasalang pang tungsten, isang kemikal na karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga bombilya, semiconductors at alloy. Pero ang pulbos nito ay maaari umanong magliyab o sumabog. Basically, yung tungsten ay pwedeng gamitin for military applications. Kaya nga ni-raid ng mga autoridad Halimbawa, yung explosives, yung coding para hindi siya ma-detect ng radar. At the same time, yung armor per se. Considering na urban hazardous material siya, it violates yung FDA rules natin ayon kay Attorney Jeremy Lotok, hepe ng NBI Special Task Force Cybercrime Division. Ang daming tungsten, nitric acid na paggawa ng bomba. Nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Sabi ni NBI Director Jamie Santiago, at ang nakakabahala pa rito, mga Chinese nationals yan. Na-discover din ang isang laboratorio kung saan hinahalo ang mga kemikal at tanging mga Chinese lang ang pwedeng pumasok sa loob. Anong ginagawa ng mga Chinese na ito doon sa laboratorio na yun? Yun ang nakakabahala doon at yun ang kahina-hinala doon. Higit 20 tonelada, dami ng sodium tungstate ang na-recover na nakahanda na para i-export umano sa mga bansang China at Amerika. They registered to manufacture metal alloys. Yung nakita nating chemicals, according to our chemists, are industrially not related to the manufacturing business that they have. Sabi ni Attorney Laika Conales, agent on case. Kita ninyo, hindi naman related doon sa ginagawa nilang metal alloy. Kasi yun ang naka-register sa kumpanya na yun ang kaso, yung mga materialis na nakumpiska ay hindi para doon sa ginagawa nilang produkto. Ba, nakakahinala mga kaistorya. Yung mga kabulastugan itong mga Chinese nationals na ito. Mabuti na lamang natimbong. Matagal na po yan na nag-ooperate.
dito sa Pilipinas? Anong ginagawa ng mga autoridad noon? Bakit hindi man lamang nila natunugan yan? Napansin din ng NBI na walang mga suot na protective gear ang mga trabahador. Sabi sa akin kanina, pagka raw nagtatrabaho sila sa loob, t-shirt lang. And that is very dangerous. Hindi natin alam kung ano na epekto sa mga kababayan natin. Kasi naman mga kaistro, unang-una na yung kawalan kasi ng kaalaman tungkol sa isang bagay at yun pong kagipitan at yun pong pangangailangan sa trabaho ang nagtutulak sa tao para kahit na delikado mga kaistro, okay lang, maitaguyod lang at mapakain ang pamilya. Wala tayong magagawa doon. Pananagutan ng mga autoridad sana, no? Ang seguridad ng ating mga kababayan. Kaya lang sa tagal nito nag-ooperate, bakit ngayon lang sa panahon ni PBBM ito natimbog? Ito na pag-alaman sa investigasyon na taong 2013 pa nag-ooperate ang planta na puro Chinese rin umano ang mga may-ari na ayon sa NBI ay labag sa batas. O kita ninyo. Kasi pag foreign nationals, hindi ka pwedeng may-ari ng 100% ownership dito sa Pilipinas. Bawal po yun sa konstitusyon natin, mga kaistorya. Bakit nakalusot itong mga ito? Pansamantalang isinara ang naturang planta habang nasa kustodiya naman ng NBI ang mga Chinese at mga empleyadong Pinoy. Kawawa yung mga empleyadong Pinoy, nadamay pa. Inihahanda na rin nila ang mga posibleng kaso laban sa kanila. Dagdag pong balita, mga kaistorya. Ito daw pong mga kamag-anak ng mga biktima sa war on drugs ng dating administrasyon ay pinupugpug ng mga online threats. At dahil dito, mga kaistorya, mukhang may mga makakasuhang vloggers na supporter ng dating administrasyon. Yun ang sinasabi sa balitang ito ni CNA. Basahin ko po sa inyo. Families of Duterte drug war victims demand probe into online threats. Basahin nga natin. Family members of people killed during former Philippine President Rodrigo Duterte's bloody crackdown on drugs demanded an investigation on Friday into what they say has been a flood of online threats since his arrest. Naku. On Friday, the relatives of 4 of those slain and their lawyer, Cristina Conti, filed complaint asking the National Bureau of Investigation to identify the names, addresses, and IP addresses of alleged Duterte supporters responsible for online threats and disinformation targeting them. Akala kasi nila, halimbawa, nakatago sila sa isang dummy account o kaya naman mga kaistorya isang vlogger na hindi naman na gumagamit ng tunay na pangalan, no, mga kaistorya, pati na yung lugar kung nasa saan sila nadedetect yan kasi po may IP address yung mga devices na ginamit niyan. Yun ang tinutuntun, ang tutuntunin ng NBI base sa isinampa na kaso. Conte said her own social media pages had been bombarded with hate speech, expletives, and misogynistic remarks. Nako, grabe naman tong mga to, no? Akala kasi nila maganda yung... Anyway, ewan ko kung may konsensya pa ba sila, no? People might think that if the victims are gone, the case against Duterte will be dissolved too. Baka kang iniisip ng mga tao, porque wala na yung mga biktima, madi-dissolve na rin, mawawala na rin yung kaso against the former president. Pinapaliwanag ko lang So we are taking these threats seriously, she told reporters after filing the complaints, warning that online threats can escalate into physical harm. Shera Escudero, whose brother was found dead in 2017 with his head wrapping in packaging tape at the height of the bloody crackdown, was among the complainants. Naman yun. Kundi said, they have identified specific pro-Duterte vloggers. Naku, na-identify kung sino-sino. And pages as responsible for the disinformation that fueled the online attacks. Yari sila. Iniimbestigahan na nga sa kamera Yang mga fake news peddlers na yan. She added that the online harassment seemed systematic. Ganyan din naman ang sabi sa investigasyon
based on the dates and time stamps, but noted they have yet to determine if these were funded by the Duterte camp. Nako, nung nakaraang balita, sabi mga kaistorya, iimbestigahan din kung ito bang mga nagpapakalat ng mga fake news information, kasi systematic sila, may nagpupundo sa kanila. Ay sabi naman dito, ang sabi, kailangan pa nilang ma-determine kung Duterte camp umano ang nagpupundo sa mga umaatake na ito online dito sa mga kamag-anak ng mga biktima. Ay, ako nagpapaliwanag lang, but definitely the sentiments are pro-Duterte. Ay, kita ninyo, mga pro-Duterte daw po. The complainants held a meeting with NBI officials who said they would assign an agent to look into their complaints while no timeline for an investigation, so on and so forth. Dagdag po na balita. Ito na naman si Super Ate. Magpakatotoo na please. Mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon. Sarili nyo pong kapatid ang inaatake nyo po Kapatid nyo po ba talaga si PBBM? Baliktaran natin yung tanong, kapatid po ba talaga kayo ni PBBM? Kayo po'y panganay, hindi po ba kayo naaawa sa inyo pong bunso? Mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon, pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan na sa wakas maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong mga pangyayari. Kaya tayo nagtatanong bakit. Nagtataka kasi tayo Kasi hindi po ganyan ang gawain ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Sa mga naghahanap po ng dekalidad mura na hollow blocks, dyan po sa bandang Iba, Butulan at Kabangan, Zambales sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Sabihin lamang ninyo na kayo inendorso ni Juan Historiador upang bigyan nila kayo ng discount. Malaki ang matitipid ninyo, bukod pa sa mas mura po kaysa sa iba ang kanilang hollow block. Screenshot nyo na ang kanilang contact number at tawagan po ninyo mga kaistorya. Ang kanilang lokasyon ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Nagkakaubusan dyan, nag-aagawan ang mga customers. Yung ibang ginagawa, gagawin pa lang, binabayaran na po nila, nagpapaunahan po sila. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, komentaryo, reaksyon, opinion, kritisismo na may babahagi sa inyo ng inyong lingkod. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Mabuhay po kayong lahat Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa walang sawa ninyong pag-aabang, pakikinig, panunood, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya.